So yun po mga amigo, kami po ay tapos na, naggaling kami sa police station at na-meet na namin si Tatay Henry. Ang sabi sa amin, kausap ko si attorney, yung kakilala kong abogado. Ang sabi niya sa akin ay pumunta doon kami doon sa may mismong pinagka-utangan. And then makipag-areglo. Yun ang sabi sa amin. Magandang araw po sa inyo mga amigo. At ate po, andito po tayo, papunta po tayo sa bayan. So kanina nakita ko na naman yung galing tayo dun sa may pamilya na tutulungan natin. Ako'y naawa kay Lola nung umiiyak kasi naiiyak na ako kanina kaso pinipigilan ko po mga amigo. At siyempre para naisip ko kasi si Tia Mercy, siyempre basta pagdating sa mga apo, mahal niya yung mga apo niya lahat. Pero ayaw niya na gano'n na masasaktan yung mga apo niya. So mismong apo niya sasakit, mag-aaway yung sasaktan yung isang bata. Yung dalawang apo nag-away. So ayaw niya siyempre ng gano'n. Pero papunta na po tayo mga amigo sa sa munisipyo. Pero hindi po ako magbibideo doon. Gusto lang po namin alamin talaga kung saan po talaga nakatira yung pinagkautangan. Marvin, ano yung sinasabi ni Kuya kanina? Na ipa-check daw natin sir kung yung ospital lang nagkaso or tao lang, kasi ang alam daw po nila pinayagang makalabas, may balance sa pagkakapanganak po at 2 years na daw po hindi po nakakabayad. okay, so ibig sabihin hindi sa tao. Opo, tapos hindi, ang inaano po nila bakit daw po warrant agad ang hindi po hiniring, hindi po. So ibig sabihin hindi pa malinaw po Kaya po ngayon pupuntahan po natin para po mabigyan tayo ng linaw kung ano po talaga yung naging problema. Hindi po kasi maipaliwanag ni Mother. Actually, yung si Nanay Remalin, hirap na hirap po siya mag-explain. At parang yung kanyang isip ay alam niyo yung lutang, wala na siya, hindi niya na alam kung anong nangyayari. Siguro sa hirap ng buhay. Nakikita ko po yung mga bata, ako'y nahahabag, naiiyak-iyak po ako mga amigo. Sa sobra. Kasi isipin niyo, 6 po yung anak niya, hindi niya maalaga ang mabuti. Nakita ko yung mga damit hindi man lang malaban. Nakita ko yung lola naglalaba. Tapos ang sabi nga nila, pinapalayas na po sila sa lugar na yun. Tapos sabi nila hindi nga alam nila kung saan sila titira. So kanina yung mga bata hindi talaga nakapagsasalita. Hindi iba yung alam niyo talagang may problema sa bawat bata. Kaya kanina na naluluha-luha talaga ako mga amigo kasi naalala ko siyempre yung time nila misma, tatandaan nyo, ganon ko sila nakilala. Tapos ganon ko nakilala sila misma mga amigo na nakatapak, namamalimos sa akin. Pero ito this time Pilipino Siyempre mas mahal ko ang Pilipino kaysa sa ibang lahi dahil dito tayo nagmula Kaya kanina talaga na ko kay Lola. May sinasabi si Lola. Medyo rin si Lola medyo siguro dahil sa problema, medyo iba na pong magsalita. Iba siya magsalita. At medyo matapang. Kaya lang kanina nung nag-away na yung lolo. Yung nag-away na yung mga apo niya, yun. Hindi talagang binuhos niya na yung kanyang damdamin. Tapos nakita ko yung mga bata, grabe, gutom na gutom. Kaya hindi ko alam paano natin tutulungan to. Pero unti-unti po, magbibigyan ng linaw kung ano po yung dapat natin gawin. So for this time mga amigo, ang kaya namin gawin, linawin kung ano yung kaso talaga. Kasi hindi po ako hindi ko lubos maisip na bigla na lang ikukulong dahil sa halagang 20,000. Tapos yung iba ang kwento, sabi 3,000, nadagdagan na lang daw po. So hindi natin alam kung sa tao may utang o sa ospital kasi yung pagkakapanganak daw po. Pero saan ba sabi saan ba nanganak? Bale yung nagkaso daw po sa Nicolas daw po, tapos po yung bali tiga-Gapan po pala si Kuya, kaya po yung nakulong po ang naging responde po, Gapan po ang humuli. Tapos po dito sa San Isidro, pero komplikado po kasi masyado yung kwento nila na. Kaya nga linawan. Ito po bibigyan po natin ng linaw kung ganoon lang gawin natin, punta tayo sa police station kasi nandun talaga. Hindi po para po
tulungan na natin sila ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Apo. Kasi kung halagang 20 mil. Apo. Pero Marvin, siguro pinakamaganda natin gawin, pag magtulungan natin ito at mapapalabas talaga natin, talagang dapat ipasok natin sa construction kasi merong regular na trabaho. Actually, sabi naman po ng mga masipag daw po si tatay. Mabait naman nga daw eh. Opo, mabait na tao kaya yun. Kaya lang siguro siya na nahirapan na nakakulong. Siyempre, ikaw ba naman? Yung mga anak ka. Wala eh. Hayaan mong magutom yung mga anak mo. Sino si- ba naman ang magulang na makikita mong nagugutom yung anak mo, hindi ka makakagawa ka ng masama. Masama, di ba? Totoo naman. Yun nga eh. Kaya nga kanina talaga pagka nakikita ko yung mga bata, tapos madam, binigyan natin sa sabon, di ba? Opo, sabon. Kompleto po ng gamit. Binigyan namin ng gamit tapos hindi pa nalaban yung mga siguro sa pag-aalaga ng mga bata. So sobrang pag-aalaga sa mga bata, paano pa makapagtatrabaho, paano makapaglalaba? Kaya may mga sakit ang bata. Opo, puro po malnourished. Vitamins po kayo. Puro malnourished, hindi na nasasalita. Tapos isipin nyo, bila na nakatulog yung bata sa baba. Hindi sila nakakatulog na maayos dyan kasi tabi ng kalsada. Yun nga po ang natin, paano natin po ngayon mabigyan sila ng tulong at kung paano, bali ngayon po pinag-isipan niya po natin kung paano natin sila mabibigyan ng paano sana na magandang Kaso 64 na si tatay pero malakas pa naman daw. Pero syempre, yun lang ang way para sa tayo makatulong sa kanila. Sige po mga amigo, babalikan po kayo mamaya. So ayun po mga amigo, natin po tayo sa sa police station. Ayun po. Nasa police station po tayo mga amigo at magtatanong po tayo kung ano po talaga yung kung ano talaga ang lagay ni tatay dito. Kasi dito raw po nakakulong. So hindi po ako mag-video at itawagan ko po kayo, tawagan. Ano ko po kayo, i-update ko po kayo pamaya-maya. Hindi na po ako, hindi na po muna ako, maya ko na po kayo i-update mga amigo. At nandito na po tayo eh. Tara na. Asan yung yung ID? So yun po mga amigo, kami po ay tapos na, naggaling kami sa police station at na-meet na namin si Tatay Henry. Ang sabi sa amin, kausap ko si attorney, yung kakilala kong abogado. Ang sabi niya sa akin ay pumunta doon kami doon sa may mismong pinagka-utangan. And then makipag-areglo. Yun ang sabi sa amin. And then right after no, kasi may kaso na po mga amigo, 20 days na raw po pa lang nandoon sa may kulungan yung si Mang Henry. Ngayon, kausapin namin ito at makipag-areglo na sabi kung kami daw ang babayad ng 20,000. And then right after that, pupunta kami sa may munisipyo at magpapiyansa. Ganun po. And then yung piyansa naman po mga amigo na 10,000 po ang piyansa ay babalik din naman daw po yun once na ma-dismiss yung kaso. So medyo mahabang proseso po mga amigo, pero at least pagka napiyansahan makakalabas. Patrabaho. No? Sobrang trabaho kasi isipin nyo, pag nagkakaso hindi na pwedeng bawiin naikaso na So sabi ko kay Tatay Henry kanina, Tatay Henry, bakit hinayaan mo na magkaganon? 2 years na pala yung utang. From 3,000 yung utang naging 20,000. Tama po yun. So mukha na mabait si Tatay, Marvin? Mukhang mabait. Sabi niya, sige sir, sabi niya sa akin, nakausap ko sa kulungan. Pinakausap naman sa akin Sabi ganun sige sir, sa inyo lang ako magtatrabaho. Kasi in-explain ko sa kanya. Sabi ko, Tatay Henry, ganito, tutulungan ka namin, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, kinuwento niya nga lahat na umutang nga siya ng 3,000 yung nanganak yung asawa. Tumubo ng tumubo. Pero yun, nakakalungkot lang din kasi isipin nyo, iba-iba talaga ugali ng tao, no? Pero may tumutulong naman daw, Marvin, di ba? May tumutulong daw, yung fiscal daw, ganun. Kaso, ewan ko kung ano nangyari na. Wala kaming idea. Sabi may tumutulong daw yung fiscal daw, fiscal daw yung tumutulong. Dapat daw po nakapagpiyansa na yun. Dapat nakapagpiyansa. Hindi daw po inabot ng ganong katagal. 20 days na matagal na. Ngayon ang problema syempre may kaso na makikipag-usap sa may inutangan. After nang makipag-usap sa inutangan, edi pupunta ulit sa munisipyo para magpiyansa, makakalabas. Kaso yun nga, may kaso, kailangan may mga hearing yun, mga ganun.
Pero ang pagpunta kami sa pagka binayaran namin, kunya nakipag-areglo kami sa may ano, mga amigo. Nakipag-areglo kami sa may pinagkautangan. So, hihingi kami ng katunayan, desistance, meron kaming hihingi na nakatunotaryo, katunayan na meron lang problema, ganoon. Basta meron kaming hihingin. So, mamaya, isa sa akin ni attorney kung paano yung gagawin namin talaga. Medyo, saan tayo, Marvin? Hindi po, doon po tayo. Alin ka na? Papagas po ako. Magpagas ka. O sige, ere. Bigyan mo magpagas. Bigyan mo 1,000. Hindi pa. Diretso lang. Ayun. So, hanapin po natin mga amigo kung sino yung pinagkautangan niya. Oo. Pero yun nga, pag galing ko sa, pag ano ko sa munisipyo, turbo diesel ba kayo? ang daming nakakulong talaga. Tapos natakot nga ako nasa ko ng kulungan. Kasi sabi, ikaw ba si ganun, sabing ganun. Puro lalaki mga nakakulong. Kaya lang kasi tatay mukhang mabait. Marvin mukhang mabait Mabait, mukhang inosente sa tatay. Kaya lang may edad na rin. Pero tingin ko malakas. Oo, malakas, 64 na nga eh. Pero ano pa. Pero mag-labor ka. 20 days na nakakulong. Sa totoo lang nakakaawa yung bata, nakakaawa yung mga bata. Yung mga bata na lang tingnan natin. So tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin dito. Pero kung piyansa, makakapagpiyansa, madali naman makakalabas. Sana ba? Oo. Pero papayag naman 'yon. Papayag naman 'yon na for sure papayag yung pinagkautangan. Oo. Kasi pagka babayaran naman natin eh. Nako, grabe. Masakit sa ulo pag may kaso. Isipin nyo, daming gagawin. Pupunta pa kami sa korte, ganyan. Marami, matrabaho. Kaya, para ma-dismiss, syempre, wala naman kaming alam about sa mga kaso-kasong ganyan. Buti na lang, meron tayong kaibigan na abogado, na attorney, na tumutulong yun. Basta sa mga ganyan-ganyan. Sa mga nangangailangan. Kaya sabi ko nga po, hopefully maging okay yung pag-uusap namin na yung pinagkautangan. Pero sa akin sabay iba kasi ang tao no. Hindi natin alam kung ano talagang pagkaugat, kung utang lang Pero para sa akin kasi 3,000 utang, tumubong ganyan, pero hindi natin gagawin yung gano'n, di ba? Ako na lang, papatrabahuin ko na lang. Trabahuin ko na lang. Oo, yung pinakamaganda, pagtrabahuin na lang, paghirapan yung 3,000 na inutang sa kanya. Kaso umabot na pinatubuan pa. 3,000 ko ako yun, ibigay ko na lang. Oo, bigyan na lang. Pero para magpakulong ka ng tao at yung mga bata hindi makakain na mabuti at hindi mabubuhay dahil nakakulong. Yun na nakakaano doon. So ayun pa mga amigo, ganun po ang nangyari sa police station at kinausap kami ng police doon at sabi niya itinuro sa amin kung paano ang gagawin namin na mas maganda. So nagbigay kami ng mga option at after nang kinausap ko yung abogado. At after nun mga amigo, yan. Ngayon po hinahanap po namin yung kung nasaan po yung pinagkautangan. So ayun po mga amigo, babalikan ko po kayo. Ayun po muna ang ating video mga amigo for today. At kasi maghahanap pa kami hanapin namin sa buong malapit yan. Dito na sa may yung lugar kung nasaan. Hindi namin alam kung anong oras kami matatapos dito. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng video na to at God bless.